Hello mga kapatid, magandang gabi po sa inyo. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay nagkita sa gabing ito. It's indeed a great privilege na muli tayong magkita para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, usapang Katolisismo kada gabi, Monday to Friday. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Masalamat po sa gabing ito. Salamat for sa chance na binigay nyo, sa opportunity wherein na we could study itong Trinity, Part 3. And we just pray for understanding. Holy Spirit, enlighten our minds to accept the truth na nakalay down sa Word. Pag-pray namin na panghawakan namin itong aral na ito kasi mahalaga to para may ma-share kami doon sa mga magtatanong sa amin tungkol sa doktrina na pinanghahawakan ng Katoliko. Maraming salamat po sapagkat naging tapat kayo sa mga nakalipas na oras. Sa maghapon namin, sinamahan nyo kami. Salamat po sa inyong pangunguna. Sana ho sa mga makakapakinig ngayong gabi ay maging makakapag-encourage to sa kanila ang word. Ang doktrina patungkol sa Holy Trinity, samahan nyo po kami. Kailangan po naming malaman ito. Ma-enjoy namin ang pagtalakay, siyempre. At higit sa lahat, we just pray, buligi kami, Mama Mary, for tonight lesson. Panalangin po namin na ma-enjoy namin itong pag-aaral na ito. Maraming salamat po, maraming salamat. We pray this in Jesus' name. Amen, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Magandang gabi po sa lahat. Gusto kong batiin yung aking bishop sa Diocese of Bacolod, Bishop Patricio Buson. Magandang gabi po, Bishop Patricio, at sa lahat po ng mga kasama niyang kaparian dyan sa San Sebastian Cathedral sa Bacolod. Maraming salamat po. Gusto kong batiin yung aking parish priest sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag, si Reverend Father Luan Torrefranca. Pads, magandang gabi ho. Si Father Nobles at si Father Egay. Magandang gabi ho sa inyo. Sama naman tayo ng Panginoon Diyos, mga kapatid, sa ating pagtalakay sa gabing ito. Alright, bago tayo bumisita doon sa ating pinag-usapan, part 3 na ho tayo ng Trinity, ay gusto kong pag-usapan natin bilang mga Katoliko, ano po ba yung ating obligations and rights bilang Christian faithful? Pag sinabing Christian faithful, it refers sa kabuang mga Roman Catholic worldwide. Sinabi rito sa canon law, okay? Sa canon law, nakalagay po rito, mga kapatid, sa paragraph 210, okay? Sa canon law, a code of canon law. Sabi po ron, all the Christian people must direct their efforts to lead a holy life and to promote the growth of the church and its continual sanctification according to their own condition. Maraming mga Katoliko, akala nila ang pagiging Katoliko, wala lang, babaliwalain lang, magsisimba lang, tapos na. Hindi ho. Mali pong konsepto yun, mga kapatid. Mismo, ang Code of Canon Law ay nagtuturo sa ating mga Katoliko na ang lahat po ng mga Christian faithful, mga Kristiyano po tayo, mga Katoliko po tayo, dapat faithful tayo. All the Christian faithful have the duty, sabi dyan, must direct their efforts to lead a holy life. Meron tayong gagawin. Habang nandito tayo sa lupa, mga kapatid, meron tayong effort. Anong gagawin natin? To lead a holy life. Sa madaling salita, yung buhay na walang kakwenta-kwenta, hindi po yan yung para sa atin. Yung buhay na naglalasing, ang buhay na iba yung trato sa asawa, iba yung trato sa mga anak, magulo ka sa community, hindi po yan ang tunay na Katoliko. Ang tunay na Katoliko, sinasabihan tayo sa Code of Canon Law, all the Christian faithful must direct, sabi dyan, must. Hindi po should ang ginamit, kundi must. Whether you like it or not, kailangan natin ito gawin. All the Christian faithful must direct their efforts. Meron po tayong effort, may tayong gagawin . Ano po yung ating effort? To lead a holy life. Sino po yung mangunguna sa
sa maayos na pamumuhay? Ang Katoliko. Hindi po yan para sa mga born again, sa mga Pentecostal, sa mga Protestante at mga Evangelicals. Hindi ho. Tayo mismo bilang mga Katoliko, sinasabihan tayo ng Code of Canon Law na dapat tayong maayos ang buhay natin. Must direct their efforts to lead a holy life. Hindi lang magandang buhay, sabi rito. Ang sabi pa and to promote the growth of the church. Dapat meron tayong ganito, gusto natin mag-grow yung church, yung simbahan, yung parokya natin kung saan kayo miyembro. Hindi lang tayo magpo-promote ng growth of the church, kundi pagdating sa sanctification. Pag sinabi nating sanctification, ito yung buhay na maayos hanggat nasa lupa Opo. Maayos na buhay. According to their own condition. Anong condition mo? May kaya ka ba? Estudyante ka ba? Ikaw ba'y OFWs? Now, lahat po ng mga Katolikong Kristiyano ay inuobliga tayo. Code of Canon, paragraph 210. Bago tayo dumiretso doon sa ating Trinity Part 3. Ang sabi doon, all the Christian faithful must direct their efforts to lead a holy life. Pangalawa, and may kasunod hindi lang po lead a holy life, kundi to promote the growth of the church. Ano yung paglago ng iglesia, ng simbahan, sa paraan ng sanctification? Mga kapatid, sanctified. May kinalaman to sa holy life, mga kapatid. Kaya nga ho, siguro ang isa sa mga pwede natin gawin, no? Kung kayo po ay Katoliko and yet nag-asawa ka ng Protestante at kinasal kayo sa Protestante, probably, mga kapatid, mali po yung sitwasyon nyo. Kinakailangan po kayong makasal sa simbahan. Of course, kung yung partner mo, kung papayag yun. Kaya lang, kung ang Katoliko ay nag-asawa ng born again, malaki ang tsansa. Lalo na kung ang lalaki Katoliko, babae born again, Protestante, malaki ang tsansa na ang lalaki sumasama dun sa babae. Hindi po dapat yun. Hindi siya pwede. Kami nakasal na kami ni Mrs. Pero bakit kailangan magpasya ni Brad Calix na maikasal kami sa simbahan? Kasi yun po yung tama. Yun po yung sinasabi ng simbahan. Yun po yung turo ng simbahan. Kaya hindi natin pwede ipilit yung gusto natin. Sabi natin, Brad Calix, okay na kami, magsisimba lang kami. Mali nga po yung ginagawa nyo. Kasal po kayo sa West. Hindi po yan kinikilala ng simbahan. Nakasal kayo sa West, hindi po kinikilala sa simbahan yan. Pumunta kayo sa pare, ayusin yung mga sarili nyo, magpakasal kayo. Hindi ho pinag-uusapan dito, ay Brad Calix, magpiprepare muna kami, wala kaming preparation Dapat bongga yung kasal namin. Kalokohan. Hindi po kailangang bongga yung kasal nyo. Simple lang ho. Ilan lang hong witness ang kailangan 2 lang ho pwede na Importante dyan yung magkakasal na pare. Yung 2 witnesses. Sapat na po yun. Kung kayo po'y matagal ng kasal sa West, aayusin lang po natin. Kasi yun po yung kalooban ng Diyos. Part po yun na sanctification natin, mga kapatid. So ulitin natin, mahalaga po yan. May tinuturo po ba sa catechism? Yung patungkol sa Christian holiness? Meron po. Sabi po rin sa paragraph 2013, okay, ng Catechism of the Catholic Church, na under siya sa Christian holiness. Sabi po doon, all Christians in any state or walk of life are called to the fullness of Christian life and to the perfection of charity. Pag sinabing charity, ito yung love. Okay? All are called to holiness. Yung salitang all dyan, hindi yan tumutukoy lang sa mga bishops, sa mga priests, sa mga deacons, sa layman. Hindi ho, sa lahat ng Katoliko worldwide.
Yung universal church at yung particular church kung saan ko kayo miyembro, lahat po tayo, all are called to holiness. Mga kapatid, hindi ito pang pari lang, hindi ito pang bishop lang, hindi ito pang kay Pope Francis lang, sa cardinal, sa archbishop, sa bishop, sa mga monsenyor. Hindi ho. Lahat po ito para po rin sa atin ng mga layman. Mga kapatid, all are called to holiness. Sabi ng Bible, be perfect as your heavenly Father is perfect. So meron tayong basis bakit natin kinakailangang maging maayos ang buhay natin. Sinasabi rin po yan ng Catechism of the Catholic Church. Doon po sa Christian Holiness, sa paragraph number 2013. Opo. At ang sabi pa, in order to reach this perfection, the faithful should use the strength dealt out to them by Christ's gift, so that doing the will of the Father in everything, yun po yung paggawa natin ng kalooban ng Ama sa lahat ng bagay, doing the will of the Father in everything, they may wholeheartedly devote themselves to the glory of God. Yun po dapat makita sa atin, and to the service of their neighbor. Mga kapatid, doing the will of the Father in everything, para ho buong puso nating mailalaan ang ating mga sarili para po sa kaluwalhatian ng Diyos at sa paglilingkod sa ating mga kapitbahay. Thus, the holiness of the people of God will grow in fruitful abundance, as is clearly shown in the history of the church through the lives of so many saints. So yung ating pattern, hindi lang si Jesus, kundi yung mga saints na nabuhay sa mundo, na nagpamalas ng kanilang maayos na pamumuhay. Now, hindi ka pwedeng i-declare na saint later on kung ang buhay mo hindi maganda. Dapat kakitaan ka ng maayos na pamumuhay sa lupa. Makakagawa ka ng mga milagro na kakaiba ka sa community. Meron tayong sistema bago nagiging saint, mga kapatid. Opo. Pero itong usapin ng pagsunod sa kalooban ng Ama ay para po ito sa lahat ng mga Katoliko. Kaya po tandaan niyo yan sa Catechism of the Catholic Church, under po yan sa Christian Holiness, sa paragraph 2013. Alright, didiretso na po tayo sa ating pag-uusapan sa gabing ito. Time check tayo, alas 8:30. Alas 8:13 ho ng gabi. So far ay marami na tayong napag-usapan patungkol po sa issue ng Holy Trinity. Opo. Meron pong dalawang kulto na bumabanat sa Katoliko. Yan po yung Jehovah's Witness at yung Iglesia ni Cristo. Sila po yung dalawang kulto kasama yung Mormons na napilit nilang itinatanggi na hindi dapat pag-usapan. Wala sa Biblia itong Trinity nito. Therefore, hindi dapat ito pag-uusapan, mga kapatid. Meron po silang 4 na binabatong akusasyon sa atin. Una, na ang pagsasabi daw ng misteryo ang Trinidad ay isang alibay na sagot. Sinagot ho natin, hindi ho tayo nag-aalibay. Hindi po. Sinabi nating mystery kasi nga hindi ito kaya ng isip ng tao Maski sinong theologian, wala hong perfect explanation sa Trinity. Wala ho. Walang perpektong pagpapaliwanag. Kaya ho tinatanggap natin ito ng may pananampalataya. Hindi ho tayo nag-aalibay. Pangalawa, sabi nila, imbento lang daw ang turo o doktrina ng Trinidad. Na ang sagot natin bilang Katoliko, hindi tayo nag-imbento. Meron talagang turong yan ang Katoliko. Pangatlong, sabi nila, ang doktrina daw ng Trinidad ay hindi itinuturo sa Bible. Ang sagot natin, itinuturo sa Bible. Yung Trinidad, mga kapatid. At ngayon po, natapos po tayo nung kagabi na sinagot natin na hindi nga ba tinuturo ng Biblia ang Trinidad? Tinuturo po. Mismo sa bibig ng Panginoon, sinabi niya sa Mateo 28:19, binanggit niya. Kaya't habang kayo'y humahayo, ang sabi ng Panginoon,
gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Ang sabi niya, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun po yung Trinity. Binanggit mismo ng bibig ng ating Panginoong Yesus. Ngayon, pag-usapan natin ngayong gabi, mga kapatid, salungat nga ba sa mga aral ng banal na kasulatan ang doktrina ng Santissima? Salungat ba o kontra? Kontra ba ang aral ng banal na kasulatan sa doktrina ng Santissima Trinidad? Now, tingnan natin ang Biblia. Sa 2 Korinto 13:13, sabi ni Pablo, naway sumain yung lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Sa wikang banyaga, sabi po, the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God, sabing ganon, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Yan po sabi ng King James. Okay? Ngayon, sa hinango po na Pauline benediction, 3 pagpapala po mula sa 3 persona ang maliwanag po na inihayag. Binanggit po dyan yung grace, yung biyaya, sabi dyan mula sa Panginoong Yesus. Sino ba yung Panginoong Yesus? Di ho ba yan po yung anak? Binanggit dyan yung salitang love, hindi lang ho grace. Saan galing yung pagmamahal? Sa Diyos Ama. Yung binanggit na fellowship. Saan po siya nagmumula? Sa banal na Espiritu. Itinatanggi lang ho kasi nila yan na mayroong mababasa sa Biblia, mga kapatid, na 3 persona. Isang Diyos, 3 persona. Ito'y karagdagang pagpapatunay, mga kaibigan, na ang pag-iral po ng Santissima Trinidad na ay nakatala po sa Biblia. Hangad ni Apostol Pablo na ang 3 persona, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo, ay magbigay ng pagpapala, pag-ibig at pakikisama sa mga Kristiyano. Kung gayon, mali na naman ang mga anti-Trinitarian sa kanilang aligasyon na salungat daw sa aral ng Biblia ang doktrina ng Trinity. Now, tignan natin sa Titus chapter 3 verse 6. Now, pwede nyo ilista yan, mga kapatid. Tito 3:6. Ang sabi, puro masaganang pinagkaloob ng Diyos sa atin ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Hebreo 9:14, binanggit din huron. Ang sabi ron higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu. Inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isipan sa mga gawaing walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. So Titus chapter 3 verse 6, Hebrews 9:14, sabi sa wikang banyaga, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit, capital letter yung S ng Spirit, offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Yan po yung nakalagay sa King James Bible. Sa talatang ito, mga kapatid, muling inilarawan ang pag-iral ng 3 magkakaibang persona. Si Kristo, Christ, ang walang hanggang Espiritu, eternal Spirit, at yung Diyos na buhay o living God. Mga kapatid, kung hindi ho totoo ang Trinidad o 3 persona ng Diyos, anong paliwanag po ang ilulusot ng mga anti-Trinitarian? Kung sino ang Kristo? Sino po yung walang hanggang Espiritu at sino ang Diyos na buhay? Kung hindi po totoo yung Trinity, sino yung anak? Sino yung ama? Sino yung banal na Espiritu? John chapter 14, 15-17, ang sabi huron, kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga itinuturo. Dadalangin ako sa Ama, upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama nyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala nyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo.
Sa talatang ito mga kapatid ng Juan 14:15-17, ang salitang ako ay tumutukoy sa persona ng Panginoong Yesus. Maliwanag niyang tinukoy na siya ay dadalangin sa Ama. Ikalawang persona, Ama, upang bigyan ang mga umiibig sa Kanya ng tagapagtanggol. Sino po yung tagapagtanggol? Ang Espiritu ng Katotohanan, ikatlong persona. Pansinin po ninyo ang terminong ginamit. Ang ginamit po ay ang salitang siya. Ang siya po ay capital letter E, mga kapatid, sa pagtukoy sa Espiritu. Mga kapatid, ito po ay isang proper noun. Ay naukol po yan pag sinabing proper noun sa isang specific or particular person. Pag sinabing proper noun, yung ako, yung nagsasalita, si Jesus, yung Ama, yung God the Father, at yung Espiritu, yung Holy Spirit. Describe anong klase? Espiritu ng katotohanan. Sa sulat po ni Lucas do sa Gawa, pangkat 2, talatang 32-33. Ang sabi po ron, si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuo sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig. Mga kapatid, mula po sa talatang nabanggit, meron tayong nabasa at narinig ninyo ang tatlong magkakaibang individual. Sino po sila? Ang tatlong magkakaibang individual. Una, si Jesus. Pangalawa, ang Ama. Pangatlo, ang Espiritu Santo. Sa Judas pangkat 1, talatang 20-21, ito po sabi, ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong napakabanal na pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo na magkaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Mga kapatid, mula po sa sulat ni Apostol Judas ay maliwanag na muling ipinahayag ang pag-iral ng tatlong persona. Ano sabi po doon? Sa ating pananalangin po sa tulong ng Espiritu Santo na kailangan nating manatili sa pag-ibig ng Diyos. At habang naghihintay tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Marami tayong talata na pwedeng mabasa sa Biblia na itinuturo ng banal na kasulatan ang konsepto ng Trinity. Sa unang Pedro 1:1-2, mula kay Pedro, isang apostol ni Hesukristo, sa mga hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mula't mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Hesukristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. Katulad ng mga naunang pahayag, mga kapatid, maliwanag ding nailarawan ng sulat ni Apostol Pedro ang pagkakaroon ng tatlong umiiral na persona ng Diyos. Una, kayo'y pinili ng Diyos Ama. Sinong pumili? Ang Diyos Ama. Pangalawa, pinabanal ng Espiritu Santo. Anong ginawa ng banal na Espiritu? Pinabanal po tayo. Pangatlo, maging masunurin kay Hesukristo. Mga kaibigan, kung babalikan po natin ang Lucas 1:35, Marcos 1:9-11, Mateo 28:19, Ikalawang Korinto 13:13, Tito 3:6, Hebreo 9:14, Juan 14:15-17, Gawa 2:32-33, at Judas 1:20-21, at unang Pedro 1:1-2. Mga kaibigan, makikita ho natin na walang anumang magkakasalungat. Hindi po nagkukontrahan ng mga talata sa paglalarawan ang mga nasusulat tungkol sa pag-iral o pagkakaroon ng Santissima Trinidad. Kung gayon, mga kapatid,
kung wala tayong makita na nagkokontrahan ng mga talatang nabanggit natin, palpak po yung aligasyon ng mga kultong nabanggit. Sa kasaysayan po ng Kristyanismo noong unang siglo, may mga mangangaral po na nagturo ng Trinidad, subalit sa kaisipan na ang Ama ay naging anak. Yung Ama naging anak at ang anak ay naging Espiritu Santo. Ang tawag po sa doktrina na yan ay modalistic monarchianism. Modalistic monarchianism. Yan po ay tinuro ni Brasias mula po sa Asia Minor noong 206 AD. Sa huling bahagi po naman ng ikalawang siglo, isang aral na tinatawag na dynamic monarchianism. Ito po yung paniniwala na si Jesus daw po ay tao lamang na ipinanganak ni Birheng Maria dahil sa isang himala. Si Jesus daw po ay inampon lamang ng Diyos bilang anak sa pamamagitan ng binyag, kaya siya naging tagapagligtas. Naniniwala din po ang dynamic monarchianism na si Jesus po ay binigyan lamang ng banal na kapangyarihan at karunungan. Ibig sabihin, hindi ito likas sa kanya, baga ibinigay lang. Sa madaling salita, hindi talaga siya Diyos. Inampon lang daw po siya. Ito po ay tinuro ni Theodosius ng Byzantium. At nangyari po nung siya po ay itiniwalag na simbahan o excommunicated ni Pope Victor I noong 189 hanggang 199 AD. Ipinagpatuloy ho ni Artemon, isang guro sa Roma, ang aral ni Theodotus, kaya siya ay itiniwaligdan po na simbahan ni Pope Zephyrinus noong 199 hanggang 217 AD. Noong 260 o 260 AD, muling pinalagana po ni Pablo ng Samosata ang heretikong aral na ito ng dynamic monarchianism na siyang tinatawag din pong adoptionist. Ngayon, pangwakas, bakit walang terminong Trinidad sa Biblia? Bakit walang terminong Trinidad na nakasulat sa Bible? Wala kang mabasang salitang Trinity sa Bible. Mga kapatid, ang bokabularyo o yung the body of words used in a particular language na nagpapahayag po ng doktrina ng Trinidad ay totoo. Ay totoong hindi makikita sa Biblia. Ngunit hindi rin maaaring itanggi ninuman na ang mga pangungusap, na ang mga termino, katawagan, pagtukoy, at iba pang anyo ng salita ay talagang dumadaan sa maraming mga pagbabago o sa wikang banyaga tinatawag po yung developmental o development stage. Bagamat matagal nang nahinto ang pagkakaroon ng pagtukoy sa terminong Trinidad, ang iba't ibang bersikulo na nakatala sa Biblia ay maaari po nating gamitin na patotoo tungkol sa pag-iral ng aral na ito. Tulad ng paglalarawan ng ating binasa sa unang bahagi ng paksang ito. Hindi ho praktikal at walang lohikang batayan na dahil walang direktang pagtukoy sa isang subject matter na pwede nating sabihin na bibigyan na natin kagad ng konklusyon na hindi po yun totoo o hindi ito umiiral. Mga kapatid, medyo palalim tayo ng palalim sa issue at kapos po tayo sa oras. Bukas po ng gabi, pag-uusapan po natin yung kailan unang ginamit ang terminong Trinidad. But before that, pag-usapan natin yung degree of knowledge, mga kapatid, o yung antas ng kaalaman. Okay? Mga kapatid, meron pong 5 bagay patungkol dito sa degree of knowledge o yung antas ng kaalaman. Tayo bilang mga Katoliko, may mga salita tayo na hindi natin na-encounter.
lalo na yung malalalim, di ho ba? Now, ito yung ano sa atin eh. May mga salita sa Ingles. Halimbawa, commitment. Ano yan sa Tagalog yung commitment? Wala po tayo eksaktong kasing kahulugan ng salitang commitment sa Tagalog. Malalim yung commitment eh. Di ba English yan? Ano ang eksaktong kahulugan yan sa Tagalog ng commitment? Wala. May salitang commit. Committed. Di ba? Pero iba na yon. Iba yung committed, iba yung commitment. Nagkakaiba yung meaning ng salita doon sa spelling, mga kapatid. Medyo dyan tayo nagkakaroon ng problema sa English, di ho ba? Hindi ibig sabihin magkatunog, parehas yung meaning. Hindi ho, magkaiba ho yun. Pag iba spelling, tsak yun magkaiba po ang definition. Meron po 5 bagay patungkol dito sa degree of knowledge. Una, hindi natin na-encounter yung salita. Pangalawa, maaring narinig natin yung salita, pero hindi natin maipaliwanag. Marahil narinig natin yung salita, pero hindi natin naipapaliwanag. Pangatlo, nare-recognize natin yung salita sa pamamagitan ng konteksto nito. O di kaya yung tono ng boses. Bisan di ba may mga estudyante na sa call center, di ba? Naalala ko noon yung nag-apply ako sa call center eh. May mga proseso na may pakikinggan ka na tono, pronunciation, yung diction, no? Dapat maipasa mo yon. Yung talas ng pandinig. So importante yon kung anong bansa ka magtatrabaho. Ba British, iba yung accent eh, di ba? Kaysa sa Australia, magkaiba po yung accent noon. Minsan nalilito tayo doon sa mga ganong accent. Yung dating sa akin parang parehas pero magkaiba po. Ika-4, pwede nating nagagamit yung salita o naiintindihan natin pero hindi natin maipaliwanag. Di ba mahirap sa mga nag-e-exam? Pag ipinapaliwanag mo yung ibig sabihin ng isang salita, nawawala ka eh. Parang ang hirap explain pero yung simpleng salita kaya mo. Paano kaya yun? Di ba pa nag-e-essay tayo? Alam mo naman pagka-essay hindi lang ito isang statement eh. Pag essay, group of statements. Ang essay, ilang paragraph din ho yan. Di ho ba? Misan tayo, hirap tayong Pilipino na i-explain mo ng detalyado yung isang bagay. Yun ang kaiba natin sa mga taga-West, di ho ba? Tayo, hindi tayo masyadong doon sa salita na yun pero yung simple, doon tayo, mga kapatid. Ika-5, sabi nila, maaring fluent tayo doon sa salita, alam natin, pero naintindihan din natin. Pero bihira yun sa mga Pilipino. For example nga po yung Trinity. Patagal natin narinig ang Trinity. No, ako po yung nag-aaral sa Bible School. Nag-start ako mag-aaral sa Bible School ay ang edad ko 16 anyos. Ako po yung pinakabatang estudyante sa Bible School noong panahon na yon. 16 years old. Nag-graduate ako ng 19 anyos sa Bible School na yon. 3 taon ako nag-aaral. Yung unang Bible School na pinasukan ko. Matagal ko nang naririnig yung Trinity. 14 anyos naririnig ko na yon, yung salitang Trinity.
Pero hindi ko nagigets. Nung nag-aaral ako sa Bible School, narinig ko na yung Trinity na salita. Pero hindi ko pa rin naintindihan. Galing na po ako sa iba't ibang paaralan ng Biblia. Siguro mga 10 yung mga theological schools na napasukan ko. Hindi ko pa rin tuluyang maintindihan. Naririnig lang natin, tinuturo. Pero yung explain mo ito ng maayos, ng detalyado, hirap tayo. Hirap tayong Pilipino. Kaya ho itong degree of knowledge, nagkakaiba-iba tayo niyan eh. Paano ka ba nagkakaroon ng knowledge? Kung palabasa ka, katulad ni Brad Galix. Ako wala akong investment sa mga damit eh. Ang investment ko, libro. Noong ako po ay nagsimula magpastor ng 19 anyos, bumibili po ako ng libro. Nag-i-invest ako. Literal bumibili ako ng libro. Ang ihinayang nga po ko, nagkaroon ng baha sa Kainta. Wash out po lahat yung mga libro ko. Even law books, bumibili po ako nun. Nagbabasa ako. Saligang batas, lahat yan. Nagbabasa ako niyan. Bookworm ako na tao. Palabasa ako. Iba sa atin, sa panahon natin, di ba, internet. Ang YouTube, para YouTube University, di ba? Noong panahon ng pandemya, saan tayo nakatutok? Di ba sa YouTube? Yung degree of knowledge, depende yan sa desire mo mag-aaral, matuto. May mga tao na hindi titigil na mag-imbestiga. Di ba? May mga estudyanteng ganun eh. Hindi matutulog, magpupuyat. Gusto niyang malaman yung isang bagay, isang subject matter. Hanggat hindi siya nakokontento, hindi siya titigil. Iba-iba yung degree of knowledge natin, mga kapatid. Pero magandang panimula, meron kang desire na matuto. Iba-iba tayo rito sa broadcast eh. Ay iba sa inyo rito, nasa higher learning probably. Probably yung iba sa inyo nasa academe, di ba? Yung iba sa inyo talagang katulad ko rin na palabasa. Nasira ho yung mata ko sa kakabasa. Opo. Pero pasalamat ko lang sa Panginoon, pag nagbabasa ako, wala po akong salamin. Ito po, wala po itong grado eh. Oho, papogi lang po ito, yung salamin. May grado ako sa salamin, alas 6 ko lang ho ginagamit ng gabi pagka nagmumotor ako. Oo, yung isa ko na may grado. Pero pag nagbabasa ako, wala po akong salamin. Pero ito, nagagamit ko kasi wala namang grado to eh. Pampogi lang ho ito. Iba-iba po yung ating degree of knowledge, mga kapatid. Opo. Kaya ho, pag ikaw ay Katoliko, mahilig ka magbasa, lamang ka na kagad. Tapos katikista ka pa. Di ba? Tapos CFD member ka pa. Mahilig ka magbasa, nakatuto ka sa YouTube. Sa YouTube lang, pwede ka matuto. Sa panahon natin. Of course, iba pa rin yung pumapasok sa paaralan, sa college, etc. Pero kung walang opportunity, YouTube. YouTube University. Basta sasabihin, saan ka graduate? Estudyante ako sa YTU. Ano yung YTU? YouTube University. Bakit, di ba? Oh, may panghulog ka lang diyan na 5 pesos, di ba? Di ba? Masipag ka lang, maparaan ka, di ba? Oh. Maraming paraan ng pagkatuto, mga kapatid. Opo. Mga kapatid, alam ko hindi yung iba sa inyo hindi kayo satisfied sa mga napapakinggan nyo at given na po yan. So, kung hindi po kayo satisfied sa mga naririnig ninyo, maganda pong senyales yan na magre-research po kayo. Gusto ko magbigay ng suggestion, mga kapatid, na maaari nyong puntahan. Puntahan nyo po kung gusto nyo yung mga malaliman. Kung wala ho kayong pambili ng Catechism of the Catholic Church, punta kayo sa website. Type lang ninyo yung Holy See, no? Holy, H-O-L-Y, tapos S-E-E, Holy See.
Tapos makikita mo ron yung yung Catechism of the Catholic Church. Pwede mo siyang i-print out. Depende yan kung anong gamit mo. Opo. Pero kung may pambili ka, I encourage you na to purchase one. Kasi yan ho yung isa sa mga pinagbabatayan natin, ang Catechism of the Catholic Church. 500 pesos so ito sa bookstore, Catholic bookstore. I don't know kung ma-order nyo to sa Shopee. I don't know. You try it. So medyo makapal siya. So highly recommended din mga kapatid na magkaroon kayo ng kopya. Na ba't ko sinasabi na kopya? Kasi pwede mo siyang sulatan. Okay, pwede mo siyang sulatan. Yun ang ginagawa ko sa mga libro. Mapapansin mo na libro ni Brad Calix yan kasi may guhit yan. Tapos nag-i-engage ako dun sa author, no? Pag meron akong tanong sa isang nabasa ko, naglalagay ako ng note sa gilid. So ganun kadumi yung aking libro. Okay, pagka yung libro mo malinis masyado, sa akin iba. Dumudumi siya kasi laging ginagamit, binabasa, binabalik-balikan. Meron ako nito nung hindi pa ako Katoliko. Nakabili ako nito. Meron akong kopya pa nito na isa. Ito kasi regalo ng aking parish priest. Okay, regalo sa akin to last year. Kasama yung rosaryo. Now, maganda magkaroon ka rin ito. Medyo makakapal po lahat yan. Ito yung 1997 Catechism for Filipino Catholics. Ito po naman ay contextualize po sa atin. Filipino. Okay? Ito medyo mabigat ito eh. Medyo mabigat. Pero ito para maintindihan mo yung konteksto ng Pilipino. Meron ka rin ito. Kasi ito design para sa atin. Okay? Design ito para sa atin. 1997 Catechism for Filipino Catholics. Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP. Lalo na kung kayo po'y nagtuturo, katikista kayo, dapat may kopya kayo niyan. Hindi pwedeng wala kang kopya niyan. Mag-i-invest po talaga kayo. Meron kang Bible. Marami tayong Bible sa Catholic. Meron po siyang Apocrypha. Ito po yung pinakamababaw, okay? As I observe itong Christian Community Bible, Catholic Pastoral Edition, ito po ay revised edition na. May nauna rito, ito po yung revised na. Ito yung updated ika nga. Christian Community Bible. Okay? Dahil ako po ay nag-aaral, nagpiprepare bilang katekista, tapos ko na yung unang phase ng pagiging katekista ko, may dalawa pa ako na training na 5 months pa. So, ganun katindi sa Katoliko, hindi ito basta-basta na katekista ka, wala kang training. Hindi po pwede sa Katoliko yun. Pinapadaan po tayo sa tamang proseso. At ito po, binili ko po ito. Importante ito sa mga katekista. Directory of Catechesis. Okay? So, you have to invest. Medyo mahal po ang libro ng Katoliko. Pero worth it. So, pag mayroon ka niyan, may masasabi ka sa mga anti-Catholics. Yung issue natin sa Trinity ho, medyo mabigat to kasi as I observe, wala ho makapagpaliwanag nito na masasatisfied yung kaisipan natin. Wala ho. Walang tao makapagpaliwanag ng eksaktong paliwanag patungkol sa Trinity. Kaya nga tawag natin dyan, mystery po yan eh. Hindi natin sinasabing mystery kaya nag-aalibay lang tayo kasi hindi natin alam. Alam natin ng mga Katoliko. Marami tayong theologian ng mga bishops eh. Opo. Lalo na yung mga nakapag-aral sa Roma. Opo. Dito lang sa Bacolod, marami tayong mga kaparian dito na nag-aral sa Roma. Hindi ho basta-basta. Nag-graduate sila sa UST, sa Ateneo na seminary. Pero hindi sila nakontento. Sila po ay pinag-aral doon sa Roma, sa Vatican. Kaya hindi ho basta-basta mga pare sa Pilipinas. Opo, mga kapatid. Kaya yan ang pinagpapasalamat natin sa Panginoon dahil mga aral yung mga kaparian natin. 10 taon ang kanilang pag-aaral,
At hindi pa sila nakokontento sa 10 taon at meron pa silang itinutuloy yung parang pinaka-doctorate nila sa Roma, mga kapatid. So, diyan muna tayo. Part 4 tayo bukas ng gabi. Tatapusin na natin itong part 4 ng tungkol sa Trinity. Alright. Pag-pray po ninyo yung plano ni Brad Calix na magkaroon tayo ng pag-aaral sa Biblia, kombinasyon ng 3 pag-aaral ng philosophy, ng theology at ng apologetics. So, tignan natin kung paano natin pagkakasyahin yan sa loob ng 1 taon. Yan po ay exclusive lang sa mga Katoliko. Ano po? Pag nag-enroll kayo, kung matutuloy tayo, hihingan po namin kayo ng Xerox copy ng ng baptismal certificate nyo na kayo po ay legit na Katoliko, endorsement ng parish priest, no? Yan po yung mga hihingi ni Brad Calix sa inyo. Kasi gusto natin yung mga mag-enroll dito ay mga legit na Catholic ho talaga. Hindi to pwede sa mga Protestante at mga Evangelical. Kung gusto nila mag-aral, separate ho yun. Opo. Opo. Pagdasal po natin, Lord willing, matutuloy tayo by June. Iba sa inyo excited na mag-enroll. Pagdasal po ninyo, may mga series of talks po kami ng presidente ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. Ito po ay initiative lang ni Brad Calix na Lord willing po ay makakapag-start po tayo. Okay? Makakapag-start po tayo. Ang idea, once a week, probably weekends ito, 2 oras via Zoom or Google Meet. Mag-i-enroll po kayo, may konti kayong babayaran para po ma-shoulder natin yung expenses sa Zoom kasi may bayad po ang Zoom, mga kapatid. At syempre, pang-kape-kape ng mga tagapagturo po natin. Opo. Yung mga tagapagturo natin, hindi po ito yung mga nautusang bumili ng mantika ho, ay teacher na. Hindi ho. Mga ano ho ito, may mga tinapos po ito. Sa ngayon, mostly ay mga Catholic Faith Defenders muna sa Diocese ng Bacolod. And we'll see. Baka meron tayong makakasama later on na mga talagang seminarista. Pag-pray po natin kasi marami tayong seminarista na nakatapos na sa pag-aaral ng pagiging pare at sila ay nag-undergo bilang deacon, no? Kaya ho ipagdasal po natin na may mga makakasama ho tayo na mga kaparian din later on na magtuturo po sa atin. So, hinay-hinay lang muna. Pagdasal po natin yung ano na yan, yung bagay po na yan. Yan po yung ano ni Brad Calix yung pinagdadasal po natin na Lord willing ho, matutuloy tayo by June etong year na ito. Sige, hindi natin nakasama si Bro Harvey kasi merong importante lang na ginawa. Next week ho, makasama natin si Bro Harvey para masamahan tayo dito sa ating usapang Katolisismo. Probably iba na po yung ating topic. Ronaldo Matugina, bro, magandang gabi. Salamat for joining kay Sire Oremor. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, bro. Sire or Sire, hindi ko alam. Kasi siyan, probably Kair. Melvencio Bondaon, maraming salamat po. From Panabo City, Davao del Norte, salamat. Kay Alvin Bahan, salamat bro Alvin. Kay Bobby Taruk, bro, maraming salamat for joining. Sabi niya kung tatanungin mo ang mga protestante, ang sulpot na sekta, kung naniniwala sila sa Diyos Ama, sasabihin nila oo. Kung naniniwala sila sa Panginoon Jesucristo, tugon nila oo. Marami pa tong karugtong. Bro Harvey, maraming salamat. See you next week, bro. Kay Christian Jansson Perlin, maraming salamat po. Kay Arnel Jawad Segosio, maraming salamat. Kay Alfred Esparcia. Shout out, Alfred. Sabi niya kasi pa shout out daw. Shout out Alfred Esparcia, sa buong pamilya po. Maraming salamat.
Alam mo, gusto ko kayo makita in person, mga kapatid. Hindi ko alam kung paano mangyayari yan. Now, just in case you would like to invite me, uh, paalam lang po kayo sa Catholic Faith Defenders po para makawala po tayo. I'd like to visit yung lugar po ninyo. Sana makapasyal tayo, no? Pero pagka nag-invite po kayo sa akin, may kasama akong CFD, siyempre. Ayoko naman din ho na ako lang yung pupunta. At saka yung pagpunta namin sa lugar nyo, may kabuluhan. So, ang purpose, magtotalk si Brad Calix, pangalawa, tingnan natin yung proseso, magkaroon kayo ng CFD dyan sa lugar nyo. Para hindi naman sayang yung pamasahe. I-consider nyo po yan. Kaya lang, ang usapan dyan, Paris to Paris, no? Pag mag-invite kay Brad Calix, ang pari ninyo ang mag-i-invite. Hindi yung kayo, ha? Kung saan kayo member na parokya, yun ang protocol natin. Susulat lang yan sa Diocese ng Bacolod. At i-request yung presensya ni Brad Calix, just in case lang naman, kung gusto nyo magkita-kita tayo, ha? Ganun po yan, ha? Hindi kayo pwedeng dumirekta. Dapat ang pari ninyo yung ating kukontakin, ha? Para wala tayong problema. Ninang Emily Ihusa, maraming salamat po. Corazon Gagi, salamat ate for joining. Pepito Barbon, salamat. Sino pa? Si Rads Dodd. Maganda yung tanong ni Rads Dodd dito, no? Sayang, wala naman siguro discuss natin to later on. May tanong si Rads Dodd, paano yung kasal sa protestante, bro? May basbas pa rin ba sa Panginoon yon? Sa akin, sa konteksto ko, nung ako ay pastor pa, ano yun walang problema. Lalo na kung pastor nagkasal. Sa konteksto namin dati, walang problema. Pero since sa Katoliko kasi, kung sakali mako-convert yung protestante sa Katoliko, kailangan niyang daanan yung katulad ng dinaanan ni Brad Calix. Nakasal naman na kami ni Mrs. Pero bakit kailangan kami makasal sa Katoliko? Dahil yun po talaga sistema. Opo. Hindi yun kinikilala na simbahan. Kung just in case mako-convert ang protestante sa Katoliko. Kung mako-convert. Pero kung wala namang plano, valid yun sa pananaw nila, no? Pero sa pananaw ng simbahan, hindi po kinikilala na simbahan Katoliko yung kasal sa labas, okay? Pag sinabi ko sa labas, either sa kinasal ng pastor yan, pangalawa, kinasal sa west yan, okay? Edita Hubo, maraming salamat po. Regards lang po kay Pads Gamala. Opo. James Regalario Sabino, maraming salamat. Joseph Dakis, maraming salamat po. Ismael Bernat Galindo, Miles Santiana, watching from Bulacan daw, sabi ni Miles. Sino pa ba? Si Noel andito, si Mailong. Bro, salamat. Ate Ia Montejo. Si Joseph Anyabiesa. Salamat po. Kay Inigo Daniel Supremo. At kay Mama Elsie Calixtro, maraming salamat po. Mga kapatid, sa mga gustong medyo personal makipag-usap kay Brad Calix, okay naman po. Kaya lang yung schedule ko sa ngayon ay madalas tayo nakatuto kay Mrs. no, dahil sa sitwasyon ni Mama. Tingnan po natin kung paano po kayo ma-accommodate. Ang ginagawa ko po, parang random lang. Sa umaga, pagkatapos ko mag-broadcast, pag medyo may bago po na napasi ko, bagong listener, tinatawagan ko po yon at nabibigla nga po sila ba't ako napapatawag. Kinukumusta ko lang po kayo, ha? Yun po yung ating doon. I'd like to know you, paisa-isa po kayo para alam ko na rin yung konting background ninyo, etc. Taga saan lugar po kayo. Yun po yung dahilan ng pagtawag po ni Brad Calix sa inyo kung minsan. Alright, maraming salamat po mga kapatid for joining sa ating broadcast. Bukas tatapusin natin Trinity part 4. Hopefully matapos natin bukas ng gabi.
Tayo po yung manalangin in the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Ama, salamat po sa gabing ito. Talaga po napakahirap ipaliwanag itong konsepto o doktrina ng Trinity. Hindi kaya ng utak namin ito. Marami na ako nabasa ng mga pagpapaliwanag dito, pero wala talaga Wala talagang eksaktong paliwanag. Ito po ay mystery. Talagang mahirap maintindihan ito. Pero hindi ibig sabihin mahirap intindihin. Hindi na kami magsusumikap. Magsusumikap kami. Pero hanggang doon lang sa kaya ng isip namin. Basta kami, naniniwala kami na ang simbahang Katoliko ay isa ito sa mga highlighted na aral na simbahang Katoliko. At masaya kami kasi sentro to itong Holy Trinity na ito kaya hindi pwedeng masabing kulto ang simbahang Katoliko. Trinitarian ito. Lord, maraming salamat po sa natutunan namin. Maraming salamat kay Bro Marco Evangelista na pinagkunan namin ng lesson na ito. Pinagdadasal ho namin na tulungan niyo po siya sa kanyang pagbo-broadcast sa Radio Veritas sa Maynila. And hopefully magkita kami in person para makapagtalakayan pa sa ibang mga aral na simbahang Katolika. Lord, pinagdadasal ko po ang bawat isa nandito ngayon sa broadcast na may mga iba't ibang intentions o prayer concern. Samahan niyo po sila. We just pray for good health sa bawat isa. Yung aming mga anak, pagpapalain po ninyo sa huling bahagi ng kanilang pagpasok sa paaralan. Dadasal kami na sa pagtulog namin mamaya, Lord willing, magigising kami bukas. Hindi namin sigurado yon kung magigising kami bukas. But just in case magigising kami, maraming salamat. Kasi binigyan nyo pa kami na in-extend nyo pa ang buhay namin. Maraming salamat po sa nangyari ngayong gabi. Dalangin namin ng humility and love sa Panginoong Yesus at sa inyong salita. Lord, I pray that you would bless ang lahat ng mga CFD sa nationwide, sa Cebu, sa Manila, sila Father Darwin Gitgano, Bro Wendell Talibong, sila Jando, lahat ng tropa po na CFD sa Diocese ng Bacolod, at sa lahat pang lugar. Pag-pray namin na maidepensahan namin yung pananampalataya po na simbahan. May paglaban namin to kung kinakailangan. May mga plano ho kami na dapat mangyari itong by June na Lord willing matutuloy po ito sa pag-usap sa aming presidente, sa aming vice president, kay Doc Entila sa possibility na magkaroon po kami ng pag-aaral sa philosophy, pag-aaral po sa theology, at sa apologetics. Tulungan niyo po kami sa design namin ito. Kasi gusto naming matrain ng mga Katoliko hanggat maaari, nationwide, dahan-dahan, mga ilang piraso, na hopefully ito ay magdodoble, magtitriple sa paglakad ng panahon. Bigyan niyo po kami ng kaalaman, paano po namin ito i-disenyo itong curriculum na to, na applicable ito sa mga estudyante. Maraming salamat po. Salamat sa learning. Tulungan niyo ho kami na matuto, mag-aral, mag-research. Kailangan po yan sa panahon na ito para madepensa namin yung pananampalataya. We'd like to thank you, Father, for everything. Salamat sa learning. Tulungan niyo kami na magpakumbaba lagi sa mga natututunan po namin. Thank you so much, Mama Mary, for praying for and with us. Salamat po sa inyong role bilang ina ng simbahan. Kinikilala po namin ang inyong kakaibang role sa simbahan at salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Maraming salamat mga kapatid. Suportahan niyo po ang YouTube channel ni Brad Calix, ang State of Grace TV. So, marami na pong nilalagay dyan si Bro George. Maraming salamat Bro George sa pagtulong sa pag-upload ng mga videos.
Lahat ng ating mga reflections from Monday to Sunday, nandyan po nakalagay. Ang kasal po ni Brad Calig sa Katoliko, ang conversion, nandyan na po. And probably yung 7 modus ng simbahang protestante, makikita nyo na po dyan dahan-dahan po. Kaya for personal yan, consumption ninyo mga kapatid, sana mag-enjoy po kayo sa mga makikita nyo mga videos po dyan. Sa ngalan po na aking may bayan na si Annalyn, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. Pakishare yung ating videos mga kapatid. Ingat po kayo. Once again, happy birthday Ate Rosa. Happy birthday. Hindi na po namin re-reveal yung edad nyo. Sarap nung cake na nakita ko sa sa video kanina. Wow. Happy birthday po at God bless at more years to come, Ate Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong. God bless po. Happy birthday. At yung iba pa nagdiriwan ng birthday tonight. Happy birthday sa inyo ha. And probably may mga kasama tayo rito na nagdiriwan ng kanilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po sa inyo. Ingat po kayo and bye for now.